Ilang lokal na pamahalaan na nagpapatupad na ng kanya-kanyang fuel-saving measures sa gitna ng nakaambang pagtaas pa ng presyo ng petrolyo dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Bilang dagdag na pagtitipid, iminumungkahi ng ilang mambabatas na gawin munang 4 na araw ang pasok sa trabaho kada linggo. Kabilang sa mga nagsusulong nito sina Senador Sherwin Gatchalian at Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Sabi ni Senador JV Ercito, kung ito ang rekomendasyon ng DOE, Department of Finance at Economic Managers ng pamahalaan, bakit hindi? Kung feasible yan, bakit hindi? No? Kailangan talaga tayo magtipid ngayon now with an impending oil crisis because of the situation that we're Middle East. Pero sa ilang manggagawang nakausap natin, hindi pabor sa panukala, lalo na yung mga no work, no pay. Tulad ng 39 years old na si Maxi na maagang bumiyahe mula Caloocan. Unang araw niya raw kasi sa trabaho bilang timekeeper sa isang construction site sa Baliwag, Bulacan. Hindi aniya sasapat para sa kanilang pamilya ang kanyang sasahurin kung 4 na araw kada linggo lang siyang papasok. Hindi rin naman daw uubra sa linya ng kanyang trabaho kung mag-work from home siya. Pag 4 na araw lang po yung pasok na yan, mabibitin po yung budget ng mga mamayang Pilipino dito sa bansa natin. Ganyan din ang reaksyon ni Jose na isang security guard. Hindi ako papayag. Bakit po? Kasi mawawalan kami ng ng kita 10 oras kada araw. 10 oras kada araw. Hindi rin ako papayag. Pagod daw. Ang call center agent naman na tulad ni Arlene, mas pabor kung ang ipatutupad daw ay work from home scheme sa halip na 4-day work week. Habang may gera pa po sa ibang bansa, so syempre po apektado yung transportasyon kasi magmamahal po yung gasolina. Mas okay po sa amin as a call center agent po yung work from home po na setup. Kasi po, yun po, hindi po kami maapektuhan masyado sa pamasahe po, papunta pabalik. So, mas makakatulong po yung work from home sa amin. Una nang sinabi ng Malacanang na maaaring pag-aralan ng Pangulo ang mungkahing 4-day work week. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.